Hello mga kaserye, welcome sa aking channel. So, ito naman ang ating lulutuin ngayon for today's vlog mga kaserye. Palitaw. So, ayan na nga po mga kaserye. Hello sa manok. Ayan, naglagay na po ako ng glutinous flour sa ating water. So, unti-unti. Ayan, gusto nila sumali. Sensya na po mga kaserye. So, unti-untiin lang po natin ang mix sa water para makuha natin yung tamang ano ba yun? So, ayan. Nagdagan po natin ng water kasi kulang pa yung kanyang tubig para makuha natin yung dough ating palitaw. Habang nag-ready na po ako ng ating glutinous rice ay nagpapakulo na po dyan si tita ng tubig para ready na yung ating water na pinakulo. So ayan, ano na rin ako ng dahon para sa paglalapatan ng ating luto na palitaw at ilalapat din po dyan ating dough para flatten po yung ating palitaw. So ayan, syempre inano ko po muna yan sa apoy. Ang ba tawag nun? Pinadangdang sa init. Tapos, pinunasan para malinis po yung ating banana leaves. So, ayan. Na nga po at pa-flat na dyan si tita sa mga dahon ng ating glutinous rice. Then, lalagay na po natin yan sa boiling water. So, nagpo-voice over nga dahil maingay ang paggawa nito nung video. So, okay na yan. Maingay ang mga manok at mga alagang ibon. Kaya, ayan. Flat na natin and then ilalagay na natin sa ating boiling water. Then tatanggalin natin yung dahon pag ready na silang matanggal. Ayan. So, ayan. Asyunga ko. O, kinakamay-kamay. Alam naman na mainit. Ayaw kumuha ng tong. Sige. Kamayin mo. So, ayan na. Atin ang palulutangin ang glutinous rice. Tatanggalan na po natin yan ng mga dahon. Ay, naku, pasaway talaga tong host na to, oh. Ayaw gumamit ng tong. So, ayan na nga. Gumamit na siya ng tong dahil nakaramdam na ng init. At ayan na. Naglilitawan na po yung palitaw. And then, luto na po yan. Ilalagay na po natin yan doon sa ating
grated coconut. Babalik-balik na rin ko lang yung palitaw natin dyan sa ating grated coconut para mag-coated coconut na yung ating palitaw. So, ayan. Yung ginagawa ko na yan ay iniwan ko na yan kay tita. Si tita na po yung bahala dyan sa pagpalutang-lutang ng palitaw dyan sa boiling water dahil ako naman po ay magluluto naman ng sesame seeds. Ayan. So, nilagay ko na nga po lahat ng binili ko sa kawali na sesame seeds para mag-brown siya. Ito-toast na po muna natin yung ating sesame seeds. So, ang bango-bango ng amoy niya. Para siyang sinangag na bigas, tinoast na bigas. Naalala ko yung nagto-toast kasi ako noon ng bigas para gawing kape. Sarap. Rice coffee. So, ayan. Hinahalo-halo ko lang po yan mga kaserye para hindi po siya masunog at pantay po yung pagkakaluto. So, ayan na nga po. Si tita sa kabilang side ay busy na rin sa pagtatanggal ng dahon dun sa glutinous rice. So, ako naman po ay busy rin sa paghalo-halo nitong sesame seeds para hindi po matutong, masunog, and para equal yung pagkakaluto niya. Para maimix na rin natin sa sugar at mailagay na rin natin dun sa coated coconut, grated coconut na palitaw. So, ayan na. Halo-haluin hanggang mag-equal ang pagkaluto ating sesame seeds. May naamoy nyo na ba mga kaserye? So, ayan na nga. Medyo brownish na po siya. Malapit na pong maluto ang ating sesame seeds or ang ating tawag sa Tagalog nito ay linga. Sa pinaka last part ng kantang Bahay Kubo ay linga. So, ayan na nga po, inilagay ko na po siya sa plato dahil luto na. Ayan. Nag-coat naman po ako ng mga palitaw sa ating grated coconut. Pinagsabay-sabay ko na po yan sa pagbalibaligtad dyan sa coconut para po masabay-sabay ko na rin malagyan ng sesame seeds at sugar. Yung mali ko dito mga kaserye ay dapat hindi ko pinagsama yung sesame seeds at sugar. Dapat magkahiwalay ko silang nilagay mas makontrol ko yung sugar sa paglalagay, pero sakto lang din naman yung tamis niya.
Tsaka pag halimbawang may sobra, nakahiwalay talaga yung sugar at sesame seeds. Hindi yung magkasama. So, ayan na po. Lalagyan na po natin yan ng sesame seeds with sugar. Dahil tapos na po nating ma-coat sa grated coconut. Control lang po natin yung paglalagay ng coconut at sugar. Ay! Wow, mali. May sesame seeds at sugar. Ayan. So, ayan. Yung alaga ko nitong panganay ay kumakain siya for the first time. Kasi, favorite naman niya yung puto bumbong. Ayan. Na gustuhan rin niyang kainin. Kasi nga, para na rin daw puto bumbong pag nilagyan ng margarine and bantin tawag niya dun, and cheese, sabi niya. So kabilang layer naman tayo para mapuno natin ating lalagyan. So mga kaserye, ready na ang coffee para tayo'y kumain ng palitaw. Ayan. So tapos na po ang ating palitaw mga kaserye. Kain na na po with coffee.